Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So pre-show shoutout tayo, no. Balik natin, 'di ba? Unti-unti natin balik yung after ng mahabang bakasyon. So start tayo dito sa video ko kagabi regarding do sa sinukuan pati dun sa may Sabing ganon ni Ma'am Lala Espino. Hello, Ma'am Lala Espino. Pwede sigurong placebo effect din. Yung epekto, opo. 'Di ba? Nung sinukuan yung topic eh. Tapos ito nag-comment si Sir Biloyski Borlongan. Siya yung na-interview sa Off the Record. Sabi niya, DM mo lang ako or tawagan na lang kita kung may tanong ka. Yun nga sir, hinahanap kita sa FB eh. After nung lumitaw mo, kasi may itatanong talaga ako sa'yo. Kaya lang hindi ko mahanap yung account mo sa FB. At least inano mo ko, no? Ikaw na lang sir mag-PM sa akin doon sa page ko. Kasi hindi kita mahanap talaga. Gusto rin kita makausap. Sabi nga ni Sir Alabira. Baka nag-iingat lang din si Madam Bungo, baka siya naman maalangan if hindi magpaalam. Yung sa CCTV. Oo, yun nga, nag-iingat nga din daw siya. Kaya lang syempre, 'di ba? Sabi ko kahit yung mismong part lang na kasi for the sake of research lang naman eh. Kung makakalusot lang naman. Pero yun nga, 'di ba? Okay na rin. Gusto niya rin talagang mag-ingat, 'di ba? Tama ka naman doon. Sabi ni Ma'am Clarky Pogi, sayang yung video ni ate mukhang legit eh. Hindi naman magsisinungaling yan kung nakasama mo naman yan, boss. Hindi, kaya ako kasi pinipilit na magkaroon ng footage para may maipakita ako sa inyo. Kasi, syempre, unfair naman yun na porkit naging kasama ko, paniniwalaan na natin. Diba? Nagpo-promote din kasi ako ng skepticism. Magiging self-serving kasi yun. Diba? For the sake of fairness, kasi ayoko din naman na ang ihahain ko sa inyo ay kwento lamang. Diba? Gusto hanggat maaari, yes, may mga bagay talaga na walang footage talaga or hindi natin. Pero as much as possible kasi, hanggat maaari, mas magandang satisfied kayo na nakikita nyo talaga yung CCTV footage. Kaya, wino-workout ko talaga yon, 'di ba? Kasi kung ang idadahilan ko naman sa inyo na, hindi, kilala ko yan, nakasama, kayo, hindi nyo naman kilala yung tao, di ba? Kahit nga ako, hindi nyo rin naman ako kilala, malay nyo, sinungaling din ako. Di ba? Hindi rin ako ligtas kasi pinopromote ko naman yung ganyan. Di ba? Skepticism. Yung skepticism na matino ha, sometimes kasi may skepticism kasi na sinubo mo na yung yung ebidensya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling pa rin yung pagiging skeptic eh. Yung wala na sa katwiran, yung parang ang layunin parang talagang ayaw na lang talagang maniwala sa'yo. Na instead na i-challenge mo, ito yung evidence mga men, no? Tingnan nyo. Hindi kaya sir bungo na yan? O hindi kaya bungo na lang yan, ganito? Okay lang sana kung ganun eh. Pero yung walang counter argument, hindi, basta peke yan, yung ganon. Nakakabwisit yun. Kasi ako, pag sinasabi kong peke ang isang bagay, may hinahain naman akong argumento na pwede nyong labanan din eh. 'Di ba? Pero yung halimbawa, yung sasabihin nyo na, yan, hindi totoo yan. Yung wala naman kayo i-offer na pambasag do sa argument na hinain ko. Yun kasi kadalasan na nakakabwisit. Yung alam mo yun, nag-e-effort ako na ipaliwanag kung bakit ko nasabing peke ang isang bagay, tapos kayo wala naman. Basta sasabihin nyo lang na, anyway, Sir Momong, hello. Regarding sa sinukuan yan, hindi ba nagsumbong na dati sa 88 kay Linyo? Dahil na-scam. Oo, parang ang nangyari noon, maraming in-order kay 88. Maraming in-order kay 88 tapos hindi kinuha nung nag-order. Na-scam si 88 eh. 'Di ba?
Instead na sa ano siya nagsumbong, sa duwende siya nagsumbong. Kasi hindi niya rin pwede kasing isumbong sa NBI yan eh, or sa ano yung nang scam sa kanya. Yun ang order. Kasi alam niya sa sarili na niya na siya rin may imbestigahan. Pero ayun, ididibang ko ano ba ang ano ng sinukuan? Main purpose nun. Ano ba yung talagang ano ng sinukuan? Yung gamit, 'di ba? Ano ba yung ano niyan? Kasi kaya sinabing sinukuan 'yan para ano, para yung kalaban mo daw sumuko sa Well, obviously hindi totoo 'yon dahil ilang taon na kami naglalaban ni 88, hindi ako sumusuko sa kanya. Kaya debunk yung sinukuan, 'di ba? Hinahanap ko nga sanga. Sanga ng sinukuan. Use. Tingnan natin. Wala pero do sa pag sa ano, ayan pampasuko. Necklace ng sinukuan, ayan nakalagay. Pampasuko daw. Pero ba't hindi naman ako sumusuko kay 88? Kaya sinukuan ng agimat anting-anting. So, ibig sabihin, bullshit ito. Itong sinukuan. Talagang sanga lang yan na nagkataon na may cross. Hello, Sir Neil Lester. Ang pagbabalik, sino yan? Si Beams. Oo. Sige, anin ko yan mamaya. Kasi napag-usapan dyan sa gayang-gaya niya yung style ni ni Sir Just Clint Hello, Sir GC719. Ma'am May Malagenya. Sir Jonathan Eugenio. Yung alam kong sinukuan yung sa Arayat, Pampanga, Mariang sinukuan na isang alamat na tagapagbantay daw ng bundok. Hello, Bernard Kenneth Suerte Felipe. Ganda sana kung pwede maiwanan ng hidden camera na nakaka-detect na movement, no? Yung tipong iiwan ng guard yung camera tapos i-retrieve lang before mag-open yung mall. Possible kaya yon? Oo nga, no? Kaya lang, saan ikakabit yun? Kaya lang, ganito kasi ang problem nun. Oo nga, no? Sige nga, kausapin ko nga. Kahit kunyari, display lang doon, mag-iiwan ako doon. Kaya lang, may pagkakups yung manager. Alam mo yung pwede mo naman siyang pakiusapan, pero by the book kasi, ngayon pala nakikita ko na hindi napapayag Diba? Pero sa pag-uusap yun kung, tingnan natin pero alam ko may pagkakups yung, yung manager Oo, medyo may pagkakupal. Kasi, kilala ko yung manager nun Yun yung bagong-bago ko, ako pa yung una na promote kesa doon. Hindi naman sa tapos medyo mahina din ang pick up nun na-testing ko na kasi, ganito kasi yan, pagdating kasi sa trabaho, hindi naman sa inaano ko, masipag naman yun, yung manager na yun. Ako tatamad-tamad ako Pero yun, masipag talaga yun. Yung kasabayan ko kasi yun Yun talaga, papasok na maaga yun, talagang aayusin niya yung store. Yung to the point na hindi na siya marunong mag-manage. Yun talagang siya yung gagawa. Kasi ang thinking niya yung parang hands-on dapat siya. Pero hindi ganoon kasi yung pagiging manager Ang pagiging manager kasi, yung marunong ka mag-delegate, yung nagagamit mo yung mga tao. Siya kasi, ang thinking niya,
mapupuri siya pagka masipag siya, na talaga namang masipag siya. Pero nababawasan kasi yung ano yung productivity ng store na siya lang gusto niya kasi siya lagi yung gumagawa. Na ano pang silbi ng mga tao mo? Kaya minsan napapagalitan din siya ng area manager namin dati. Dahil ganun yung attitude niya. Naglabas sa sama ng loob, ano. Hindi, sinasabi ko lang. Tapos yung pagiging by the book niya, kaya nga sinasabi ko hindi papayag yun. Hindi papayag, kasi by the book yun. Kasi alam niyo mga kababayan ko, ang tinuro sa akin ng area manager namin, kaya ka hinire dyan kasi may utak ka. Ang rules ang rules na nilatag namin ay guide lamang 'yan. 'Di ba? Parang ganito, bibigyan ko kayo ng senaryo, no. May time kasi na may bibili sa amin ng generator. Kailangan na ang halaga ng isang generator 500,000. Isang construction company bibili kasi magi-start na yung construction, kailangan ASAP. Kinabukasan may generator na sila. Bibili ng ng 3. So 1.5 million 'yon, men. Na worth of generator. Ang stock namin isa lang. Meron sa branch ng Marilao, kasi Valenzuela ako eh. Meron sa branch ng Marilao at meron sa Sangandaan. Now, ang kailangan ng customer ASAP. Kailangan ngayon din or kinabukasan din. Nung kinausap ko yung delivery van namin, ang schedule niya pa Lunes pa. Ngayon, kinausap ko yung client namin, baka pwede pong by Monday kasi hindi daw pwede. Kasi kung hindi kakayanin, meron silang ibang makukunan. Mas mahal ng konti, pero at least yun available na kinabukasan. Gumana yung pag-uutak ko. Sayang yung benta. Ang rule, bawal kang kumuha ng ibang delivery service sa labas eh. Kailangan yung in-house namin. Hindi nga pwede. Hanggang ngayon, nagpaalam ako sa area manager namin. Sabi kong ganon, sir, ako nang gagawa ng paraan nito. Makuha ko lang yung stock sa Sangandaan at Marilao. Madaling-madali lang yon. Mag-hire lang ako ng jeep. Magkano lang naman ang ibabayad sa jeep nun? Sabi gano'n nung area manager namin, ikaw, sige, gawin mo. Pero hindi ko alam yan, ha? Ang ibig sabihin ni sir nun, basta labas ako dyan, ha? Pag nagkaroon ng problema. Kasi yung transit kasi, pag na-damage kasi yung generator, syempre may mananagot dapat nun. Kasi bawal yun, eh. Kailangan talaga, namin, eh. Kaya nga ang sabi sa akin, sige gawin mo. Ang kailangan, naghahabol din kasi ng quota yung area niya. Gawin mo ang dapat, pero hindi ko alam yung gagawin mo, ha. Ibig niya sabihin, may blessing na gawin ko yon. O kita mo? Hindi kasi kailangan by the book kada hanggang sa lakasan lang ng loob. 'Di ba? Then nag-hire kami ng jeep. Benta 1.5 million. Ganun lang. 'Di ba? Kailangan kasi bumuo ka rin ng relationship sa labas ng ng store eh. Katulad nung sa mall nung nasa mall, nakikiusap yung alam ito ng mall manager eh. Kaya lang iba na yata ang mall manager ng Valenzuela noon. Yung mall manager ng Valenzuela, wala silang fire extinguisher. Kami may binebenta kami ng fire extinguisher. 'Di ba? Ngayon, magi-inspect ang Bureau of Fire. Surprise inspection. Nataranta yung mall manager. Hindi na asikaso yung Ngayon, nagpresenta ako. Atin-atin na lang to. Bawal ito ha, bawal ito. Nagpresenta na lang ako na yung fire extinguisher namin binibenta, gawin nyo munang props. Props lang naman eh. Para pag in-inspection, nakita lang na may available silang ganon.
'Di ba? Yun. Auto pakikisama. Eh di nakalibre kami ng ng renta dun sa space sa gitna, 'di ba? 'Di ba napapansin nyo sa mall, may space yun sa gitna eh. Yung sa mall tama na minsan nagbebenta doon ng ang department store. Libreng na ibigay sa amin yun dahil sa pakikisama. Kasi scratch your back, I'll scratch mine. Tulungan kami. Pero kung sa mga taong mga by the book yun, bawal yun. Bawal maglabas ng merchandise. 'Di ba? Bawal maglabas ng merchandise ng hindi bayad. Eh dahil sa pag-uusap ng head to head, sige, tulungan tayo dito, wala namang problema eh. Di pag kami din ang nangailangan, di tutulungan din kami. Di ba? May mga diskarte kasi na hindi sa lahat ng oras na paano na yung usapan natin. Hindi kasi sa lahat ng oras ay kailangan by the book. 'Di ba? Kung ganito lang naman ang diskarte diyan eh. Kung 100% kayong confident na mailulusot nyo yan, gawin nyo. Pero kung may alinlangan kayo, wag nyong gawin. 'Di ba? Yun lang naman ang rule ko eh. Next. Hello UPS, Sir Martsan. Hello. Joven TV. Sabi gano'n ni Behind the Lens. Boss, pinapanood ko din yan, yung mall na pinanggalingan niya is yung Harrison Mall. Nasaan na ba't nawala? Kung nagkakamali ako, dinemolish na yan. Kinilabutan ako sa story niyan. Tapos dumalaw at sinundan pa daw sa bahay nila. Nagtataka ako, bakit sa mall? Lagi kong iniisip. Kahit ako din eh, hindi ko rin alam eh. Tapos galing pa the warehouse ng mga mall. Totoo talaga siguro na may portal dyan. Hindi alam mo, no nakausap ko si Sir Ed Caluwag, ang sabi niya sa akin, may tradition daw kasi, ito hindi naman to official, pero isa sa theory kasi, di ba, pag ginagawa daw ang malalaking building, nagpapadugo daw ng tao, ng bata, di ba? Ewan ko kung totoo yun. Kaya kasi magtataka kayo, bakit magkakaroon ng ganun sa mall? Lalo na kung wala namang history ng violence doon. Okay lang sana kung may pinatay doon or may di ba? Kaya malabo din eh kung saan siya nagmumula. Pero ang isa pang sinabi sa ni Sir Ed, or may nag-comment din dito eh, na pagka may putik daw, elemento daw yun. I don't know kung ano yung Pero ako, kung akong tatanungin nyo, syempre magiging bias ako sa sinasabi ko, no? Naniniwala talaga ako doon. Kasi ako mismo, naranasan ko yun eh. 'Di ba? Pero, ito mga kababayan ko, yung tungkol sa footprint sa mall na yan, kung tatanungin nyo ako, no, ulitin ko, naniniwala ako. Pero open pa rin ako sa debunk. 'Di ba? Baka may explain nyo yon. Kaya lang, dapat yung explanation nyo ay hindi bubunggo dun sa naranasan ko. Kasi minsan may nag-i-explain na hindi, mga taga sa inyo din ang gumagawa niyan, mga taga Aaminin ko naman, kilala nyo naman ako eh. Pero hindi talaga. Ayon sa karanasan ko, hindi talaga. Pwede pa kayo maghain ng ibang explanation dyan sa footprint na yan. Pero sasabihin nyo na taga sa inyo din. Naiintindihan ko naman yon na ganun kayo mag-isip. Lalo nga naman dun sa punto na bakit nangyayari yan pag hindi katapat ng warehouse. Actually, gusto ko yung ganung attitude eh. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi pa rin talaga eh. Based on experience. Hello, Janjan Vakal. Serran Mes Channel, hello. So, yan lang muna yung mapag-uusapan natin. Ay, hindi. Meron pa yatang yung Flashlight Manila special kagabi. Ito tribute kay Sir Lance to eh, kasi kasama Sir Lance dun eh. Hello, Gary Ogako. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones, hello. Kung OA naman
ang OA naman masyado ng style niya. Sana yun ang bawasan ni Sardonsky. Kita naman, nagtatanga-tangahan lang siya about REMPAD. Imposibleng wala siya alam doon. Hindi niya talaga alam. Ma'am, hindi niya talaga alam yung yung REMPAD. Kahit sa private, tinatanong niya daw yan, hindi niya talaga alam. Nung time na yan. 'Di ba? Hindi niya talaga alam kung ano yung process. Hindi naman yung mga yan, hindi naman nag-EMF meter yung mga yan eh. Kasi yung mga video nila, mga scripted, na pagka, bigla may magpapakita na hindi nila alam yung hirap ng, ng paghahanap ng multo. Yung tatambay ka doon, yung maghihintay ka ng sobrang tagal. Hindi nila alam yun. Ang alam kasi nila mameke. Kaya nung unang dala-dala niya yung REMPAD na yan, di ba? Ilalagay niya yung REMPAD dyan, 30 seconds pa lang itutupi niya na agad kasi tapos nung nainip siya, ginawa niya ng remote. 'Di ba? Ginawa niya ng remote yung REMPAD tsaka yung yung music box. Hello, Sir Marge Andy. Totoo pala si Mr. Satan sa Dragon Ball Z. Bilib na bilib ang mga tao. Ang katotohanan, wala siyang talent. Hello, Bonnie from FNAF. Lap trip basag ang pula ni Donsky sa'yo. Sabi ni Sushi Pirate, actually someone found na yung intro ni Donsky was a copy from someone's video. So, bali hindi niya gawa yun. Talaga. Sabi ni Fury Mitsugan, grabe takot ni Donsky, big deal na para sa kanya yung ganyan. Samantalang mas malala pa yung paramdam sa mga videos nila. Tapos yung reaction parang wala lang, buti may mga ganitong channel nag-expose. Oo, di ba, makikita mo yung difference niya, yung pagtunog tarantang-taranta na siya. Pero doon sa Mindanao, yung mga paramdam doon, halos sumayaw na yung aparador. Di ba? Puro kalabugan pa. Nagpapakita pa nga sa harap niya mismo yung multo eh. Hindi siya natataranta eh, pero yung pag ganyan, di ba? Hello, Sir GC719. Sir David Alwin Mendoza. Idol B, baka nagtanga-tangahan lang si Donsky para may hindi niya talaga alam yung process nun. Hello, Ma'am Maylin Gavia. Lap trip na amaze talaga siya kasi legit yung pinasukan niya. At first time niya makaranas ng totoong pagpaparamdam ng multo. Ghost hunting legend ko mistulang ignorante. Yan ang pagkakaiba na legit sa fake. Pag legit, wala masyadong eksena. Pero pag fake, Diyos mio, daming eksena, mala pelikula ang dating. Sabi gano'n ni Sir Chris Badajos, matagal na pala to, bakit hindi nagbago si Donsky? Yun nga eh, ang theory ko kasi dyan, di ba binigyan na siya ng equipment ni Sir Lance? Simula na ng niya yan, ng pagbabago niya. Ang problem kasi niyan, pag nagbago siya, at naiba yung video niya, kasi kabarkada niya sila Kuya Red eh. Masasagasaan niya kasi sila Kuya Red nun. Pag nagbago siya, kaya kailangan makisama pa rin siya. Yan ang problem pagka pagka nakakulab mo na yung mga peke. Tapos hindi ka na makaporma ng, kahit gusto mo maging legit. Kasi mararamdaman ng tao yung pagbabago eh. Sabi ni Ma'am Shantom Moy, kalungkot lang na mas gusto nila ma-entertain sa kapekean kahit sa media. Basta may entertain kahit di naghahanap ng malalim na ebidensya. Basta mahuhuli ang atensyon ng mga manonood, maniniwala na. Ito kasi yung sinasabi ko eh. 'Di ba? Unfair kasi sa mga paranormal enthusiast. Yung mga gusto talagang magsaliksik na parang binababoy talaga yung larangan. Na hindi ko naintindihan, ako pa yung pinagagalitan ng iba. Hello, Ma'am Teresita Acor, 9:30 AM daw sa US Las Vegas. Oy, diyan nangyari yung WrestleMania. Ma'am.
Goku profile sa FB, dismayado kasi pera iniisip mo, sikat ka pa naman. Kaso, pera siya yung nag-bash sa akin na tungkol kay Sir Lance daw. Nakapunta na ba si Dongski sa Cresta del Mar Bungo? O sige, yun ang mamayang alas 12. Yun yung isasalang ko mamaya, yung sa Cresta del Mar nila. O pero puro cut, tsaka may kasama siya. Anyway, so proceed tayo do sa main content natin mga kababayan ko. Bye-bye, yun lang.